Ayun, pagpalang araw po mga business, good morning po sa inyo lahat. Si Papa. Masa po kayong lahat. Food, middle, wintering. Pakisamahan niyo po kami. Si Papa. Magluluto po siya. At para naman na rin malibang-libang din si Papa kahit paano po, no? Yan. At kumusta po kayo lahat dyan, mga ka-business? Yan. God bless sa ating lahat. Ingat kayo dyan. Lipa kayo sa bortahan niyo ulit. Kagwang Bok na official. Yun o. Good morning po mga business, yung ilaw ko mga business. Yun boss, ala chef, boy logro ka dyan boss ha. Lulugro na lang muna ako. Yung grabe, hindi ko na kaya. Ano lutoy ni bossing? Boss, ano lutoy mo boss? Ito mga business o. Ano ba ito pa? Lugbate. Ba't ganito yung lugbate pa? Mayroon talagang ganyang kulay. Ayun ang mga business yung lupit o. Yung lugbate kulay green lang, walang violet. Meron talaga ganyan? Tapos ang lalaki ng mga ano niya. Ayun o. Lalaki ng mga dahon. Ito yung mga business. Magkano to pa? Mura lang yan, mura lang yan. Ano yan? Mayroon lang mga business. Okaw na this. Okra. Makikubay no? Tilapia. Ay, sarap boss. Ito nga, pwede nga to laga lang to pa yun. Ito, pwede to laga lang. Ano lang yan dito, isabaw lang yan dito. Laga. Oh, tilapia, sariwa-sariwa oh. Lumulundag-lundag pa kanina. Laga. Diba? Isabaw lang yan natin. Healthy foods is best in our life. Because it's dugtong to our life, no? Dudugtungan nito yung buhay natin, mga business. Siyempre, gulay ito eh, no? Ang taong mahilig sa karne, mabilis mamatay. Mga business. Pero lang po yan. Pero ano talaga yun eh, subok yun eh. Lahat ng mga ng gulay, mahilig sa gulay. Mahabang buhay. Mga probinsya, mga business. Yung may mga 98 years old ngayon, boy pa eh, no? Ibig sabihin, benepisyo at sigurado. Ang karne kasi mga business, hindi naman siya ano, mas okay naman siya, hindi naman masama sa katawan ng tao, no? Kailangan din natin yun eh. Ano ba tawag niya pa? Pagkarne, ano yun eh? Kung sa manok, protein. Basta sa karne, yan. Kailangan din natin yun eh. Grow foods. Hindi kasi ako nag-aral ng maayos ng elementary. Basta yun po mga business. Yun. Kailangan din natin ng karne, mga baka, ganyan. Pero hindi panay-panay. At hindi mamantika. Ano yun? Kasi ano yun, cholesterol yun eh. Ano po? Sa mga hindi pa alam tinula ng sabaw na tilapia o dito sa amin, ako pwede kong gawin itong sabaw lang. Ewan ko lang sa iba, ang iba kasi parang ayaw eh, kasi parang hindi nila ano. Pero pwede ito. Lasa nga lang talaga siya ng maiging, parang mawala yung lansa. Yo! Mga business, samahan na kami magluto! What's up? Chef Boy Logro! Ha! Excuse me lang po mga business ha. Ay, saan mo ba? Saan mo? Ando, sa natin mo mo. Yan. Mga business, inom tayo na tawag na ito. Hindi siya sponsored pero yan. Inumin natin yan, ginger barley.
gising ko pa lang. Ay, nga pala pa yung ano, yung kolong-kolong ni Papa mga ka-business. May naisip po kasi ako dyan eh. Tapos yung motor niya. Eh, hindi naman na nagagamit madalas. O, parang kumbaga ano lang siya eh. Lang. Yan, Papa nabigay ito. Parang ano lang po nangyayari kasi andito lang siya sa bahay. Hindi siya din ganit. Parang ano lang din siya eh. Sa business liability. Hindi siya nagagamit into business. Diba? Ngayon, may naisip ako habang natutulog, habang patulog po mga business. What if gawin namin isang tricycle cart, ano po, na pwede kami halimbawa lagyan ko siya ng siomay business, siomay rice, no? Tingin niyo po mga business, tama po yun, no? Wala eh, sumagi lang siya sa isip ko nun eh. Tapos tinignan ko naman yung tricycle po. Dati po kasi mga business yung tricycle ni Papa, pinaglalako po namin ng kolong yun. Pinaglalako namin ng gulay yung kolong ni Papa, ano po. Ano ba? Oo. Oh, yun. Iniikot namin po yung buong subdivision ng Tierra Nova gamit ko yung kanyang kolong nun. Yung motor pa po nun, pagkakatanda ko, ano po yung Badja. Badja po mga business, Kawasaki Badja. Nasira na siya, nabenta na namin. Nasira na siya. Ngayon naman Skygo. Naalala ko yung mga business, pandemic yun eh. Ang lakas ng gulay namin ng mga business. Ito. Yan. Kumikita si Papa noon ng 15,000 a day. Within 5 hours. No ba? 5 hours ba? Hindi. Minsan, hindi bumabot ng hapon. 3 hours mga ka-business. 3 hours, may 15K na si Papa. Alulula nga ako nun eh. Lako, ano pa lang yun, mga ka-business ha. Pwesto pa lang yun. Minsan kasi pag naglako din kami, umapalo ng mga 8K, 7K. No? So, migit kumulang minsan sa isang araw. Pandemic kasi yun, kasagsagan na wala talaga labasan yung mga tao. Opo, pero, ayun, malakas yun eh. Pero kung i-convert natin sa edad, i-ano natin siya ngayon sa panahon natin, pwede pa rin kumita. Opo. Pwede pa din eh. No? Kasi dito sa Tierra Nova, kilala kami nun kasi kami lang yung malakas loob na naglalako ng gulay sa pandemic era. Ano ba? Eh, yung pandemic tayo namumuna dito eh. Oh, kasi takot lahat lumabas ng tao, mga business. Pila mga tao sa tindahan. Opo. Yan sa may tulay na yan. May pila yan sila. Ayun, no, yung dating dito sa Palcon kasi malapit din kami nakatira ng mga business, yung kubo-kubo namin na inuupahan nun. At yun nga, tinabla kasi kami ng kapitbahay namin na inggit. Gumawa rin ng sariling gulayan. Pero okay lang yun kasi nga business eh. Talagang ganun dito sa buhay, dito sa lupa eh. Sa mundo eh. Pag usapang negosyo, kahit maging copyright yan, okay lang yan kasi paraan ng tao yun para kumita. Mabalik tayo dun sa kolong-kolong pa. Yun nga kasi yung kolong-kolong, may naisip ako mga ka-business. Is, padali lang naman yun eh. Konting welding, lagyan ng bubong. Tapos, hindi kaya, marami ng ano ngayon eh. Yung payong na ano lang, tig 600 pa, 300, 400. Okay pa pala. Yun. Tapos ang kasama ko nun maglako mga ka-business, tatlo kami nung magkakapatid eh, kundi si Mac, salitang kami. Si Mac, ako. Wala si Jamela nun pa, no? Dito ba si Jamela nun? Nandito, pero nag-aaral kasi. Oo, nag-aaral si Jamela nun. Gising kami lang alas 3 ng madali. Tumutulong yun, pag walang pasok, tumutulong sa tindahan. Oo, dito siya sa may... Siya nagtuwan Sa pwesto, kami ni Mac ang lumalabas eh, kasi hindi naman pwede babae yung ano eh, diba? Kailangan lalaki pa rin eh. Umiikot namin to, lumalabas kami ng Tierra Nova. Napalabas naman kami kasi nga ang pwede lang itinda nun pa, diba, ano? Essentials, mga pagkain, yan. Pangunahin sa buhay nun, yung pagkain. Yun lang pwede nun. Halos kompleto yun, diba? Grabe yung mga lahat ng business. klase ng prutas, halos nandyan eh. Yun, parang nanaginip ako na ano, what if ibalik ko yung ganyang setup? Malaki na ako eh, kaya ko na siya mag-isip. Hindi katulad nun na putyokoy pa kasi, batang-bata pa eh. Hindi pa alam kung paano ni Papa pinapaikot yung gulay nun eh.
Ang alam ko lang namimili si Papa, alas 3 na madaling araw, nakikita ko yun. Tapos minsan nga alas 12, andun na siya eh. Alas 12 po mga business, andun na si Papa. Diba? Alas 12 ba yun? Alis siya dito alas... Hapon pa lang. Kasi, di ba bawal nga lumabas? Oh, bawal. Bago mag alas 6, mga nanghapon mga kabisnes, umalis na ako dito kasi pag alas 6, wala nang palalabasin dyan. Wala na. Okay. Alas 5 pa lang, lumabas na ako dito. Tapos doon ako magtambay sa church namin sa lugar. Doon ako magpapagabi. Dating alas 12 ng gabi, doon ako lalangga na naman ako doon. Tapos makiusap na naman ako doon sa mga checkpoint. Kaya ako. Kasi naarang... Essential po ako. Ako po nagsusupply ng mga gulay sa subdivision na tinira namin. Naarang ang Papa nun mga business eh, kasi nga, di ba kailangan may quarantine. Oh, pero okay naman, pinapapayagan ako kasi essential nga, ano nga ako eh, pagkain nga yung Pagkain yun eh. ano Ako nagsusupply ng pagkain ka ako, sabi ko. Opo. Ako nagtitinda doon sa loob. Ngayon, pinayagan ako. Pero meron akong mga permit na ano, travel permit, yung ano, COVID-19 yung card. Yun, may kailangan merong ipang ipapakita nun kasi hindi ka rin papapasukin pag wala kang ano eh. At hindi mo yung sasakyan, kailangan may ano, may travel permit galing sa barangay. Grabe. Mahirapan pero kumita ako ng malaki. Impact pera ko nun. Ay grabe mga business, nakabili nga kami ng ano nun eh. Owner. Na bulok-bulok. Pero napakinabang naman. Oo, napakinabangan naman kasi nagagamit din namin siya ano mga business sa pakamalengke. Kasi nga, simula si Papa sa motor lang, mga ka-business. Motor lang. Ang unang tali, ang unang paninda niya nung naalala ko, di ko talaga makalim. Kamote. Kamote. Yan, ang kamote niya. Malaki ang pakinabang niya sa buhay namin. Yung panahon natin. Yung kamote na yun, mga ka-business. Huwag kakalam ko po ni Papa ng 1,000 eh. 1,000 ba yun ba? Ang punan ko nun, ang punan kong pera nun, 2,000 ata yun. O, 2,000. 2,000 tapos siyempre, di ba, medyo mahal na rin ang gulay. Hindi ko alam paano ko paikutin pero kinagkasya ko yun, ng 2,000. Ano yun, lumago talaga yun, 2,000 na yun. Maraming paglago yun. Yun, lumago yung mga business yung 2,000 na yun. Simula sa parang apat-apat na bugos ng kamote na bundle-bundle yung mga business yun. Yun, tapos yun, tuloy-tuloy lang hanggang sa roll, walang bawas, walang gas. Roll lang ng roll. Pinagbintahan ko nun, wala akong ginanong pera nun. 1 linggo lang Pinabuerta ko kaagad. may mangga na. Ay, 2 linggo ata yun. May mangga na, mangga. Mangga na siya mga business na ano ba yun pa? Kain. Nakakain. No, nakadali na si Papa ng kain. Isang ganong kain, no? Pagkakalam ko, magkano yun pa? Ano pa lang, ang isang kain nun nasa 800. Oh, yun. Tapos 800. binaglaon, nagiging 900, naging 1,000, naging 1,100, naging 1,200, sige pataas. Hanggang sa nagiging 1,300 yung isang kain, pataas na pataas. Pero sige pa rin, bira pa rin, kaya pa rin. Kasi tumutubo, doon ako tumutubo ng maganda-ganda. Kasi yung mangga, kasi madali siyang umikot, mabilis siya. Diyan, alas 6 ng umaga, nag-display na ako dyan. Alas 8 ng umaga, yung isang kain ko, ubos na. Oh, yun, kalapit yun mga Ganun yung kalapit dati. Bilis nga ako nung mga time na yun. Sarap Tapos- na balik-balikan yun, kung ganun lang lagi. Ako, yaman ko na ngayon siguro. Tapos- Kaya kasi, bigla kumina eh. Tapos yung mga business, ano, okay naman siya. Nagganon siya, nag-collaborate siya. Yung ano niya, pamaas. Nag-improve yung ano namin nun. Hanggang sa yung kamote ni Papa nagdagan ng mangga. Kain. Nadagdagan na naman siya ng mga mais. Yan. May mais na yun, mga business. Mais. Na bundle din, ganun malalaki na ba? Oo. Mga malalaking bundle ng mais. Tapos hanggang sa yung tulay mga business, hindi na magkasya si Papa niyan kasi yung ano niya. Medyo tumamid. Yung tulay, meron akong display isang mahabang lamesa dyan. Tapos doon sa kabila, Oh, harapan. 2 lamesa mahaba. Puro puno yun mga business. Gulay, mga kamote, balinghoy, mga saging hinog. Tapos iba't ibang klaseng prutas, grapes, papaya, mga lunggan, ganyan. Hmm. Basta grabe, halos
naku, di magkanda ugaga kami yan pagka nag-display na kami mga kabisnes. Paggising niya yung umaga mga ka-business, Galing araw ko lang eh. ano na ako eh, naka-culture shock na ako. Ilang daming paninda, daming. Ang sarap balikan yun. Tapos, yun, syempre, maraming paninda, kailangan din dispose ng mabilis. No? Kaya, Hindi na kailangan. nagkaroon kami noon, sakto naman yung motor, yung una, nanghiram pa lang kami ng kolong pala yun. Nanghiram lang kami ng kolong. Kasi pag mamimili kami, hindi na kaya po ng motor eh. Mga business, imagine niyo po yun, no? From motor, si Papa nagkolong. Hindi, una hiram lang muna. Oo. Opo, yun. Di hiram yun, mga Arkila. parang hindi man po natawag arkila kasi ayaw man niya pa ipa-arkila. Pero kusa kami nag-aabot ng Ayan, kusa 120, Pang may gasolina namin, ano pa. Tapos kinasan pa namin. Kasi kakilala lang din kasi namin mga kabisnes. Hanggang sa nagkaroon ako ng sarili pulong-pulong. Hanggang sa nakabili ng unir. Hindi, bago yun, si Papa nanghiram talaga aming kolong. Siguro maabot yun ng 1 linggo. Sa linggo ata yun, hiram-hiram Napag-isip-isip natin. na Isa o niya. dalawa. Pag-isip-isip namin kasi mga kabis, ang hirap eh. Kasi mamaya masira Lagi mo pa. namin pinupuntahan doon. Pinupuntahan pa namin. Masira mo pa tapos di naman iyo, di ba? Makakaano ka pa na ibang tao. Hindi Mahirap. tayo makapagpagawa. Yun nabili namin yung kolong na nandito po sa palkon ngayon. Na hanggang ngayon buhay pa siya mga business. Nakatambang nga lang siya eh. Hindi siya nagagamit eh. Ang tagal ko nang pinag-interesan niyan mga business. Lagi ko siyang pag nakikita ko rito sa may bakante ng palkon. Ba't ganun? May ano naman, may silbi naman kasi siya eh. Hindi lang magamit eh. Hindi ko lang maisip kung saan ko siya gagamitin. Kaya ngayon, gumagana yung utak ko ngayon na ano. Pwede pala siyang gamitin into business, no? At may possibility na maging asset niya na kumita kami ng pera, madagdagan yung ni Papa maintenance dito sa bahay. Ano, pambaon ng mga bata nila kaya Yasu. Yun. Tsaka namin pala nabili yun, yung kolong na yun. Yun ang pinaka number 1 asset ni Papa na nabili sa negosyo niya yung kolong-kolong. Ngayon, dahil sa yung tricycle, yung motor ni Papa no, na ginagamit niyang pamilya una na single type lang, kinabit niya ngayon sa kolong na pa. Binerge niya ngayon yun, hindi, malente kami oh. Woo! Madaling araw. Alas 3, alas 2, kaya na kami kasi 3 na kami nila mama Tricycle, yung kulong-kulong tricycle, apaw yan mga kabisnes, apaw talaga. Puno na yun. Puno halos di na nga makatakbo eh. Yung kolong na para siyang, ano niya, 2 dipa. Tinutulak dinudong pagdating doon sa may ahon, itutulak, hindi na di makaahon yung motor sa sobrang bigat. 18 pa lang ata ako. Kasi pag namalingki kami, yung 20,000, ubusin ko talaga lahat yun. Walang ano yun, talagang gulong yun mga bisis. Ang matirang bahala na. Bahala ng langit. Parang ganun na system na namin eh. Kaya, yun. Sinamantala ng pagkakatawa eh, kasi malakas nga eh. Sakto naman masisipag din kami maglako. Kasi hindi kami mahihain eh. Sanay kami sa hirap eh. Wala kami pakialam kung ano sabihin ng tao namin eh. Basta mahalaga doon, kumikita kami. Ano. Tapos, yun, nakabili kami ng owner. Yan. Ang ano ba yung owner na yun pa? Anong type ba yun? Makakalimutan ko. Ano yan? 4K? 4K gen. 4K yung ano ng makina niya. 4K ano ba tawag pa? 4K ang makina niya. 4K. Kumbaga sa motor mga kabisnes, kung may 150cc, 110cc, sa kanya naman 4K. Ayan. Okay naman din yun. Ayun nga yung pinakamaganda kasi nabibigatan na kami sa kolong mga kabisnes kasi Hindi na kaya. di na kaya. Tinutulak na namin kasi punong-puno na yung kolong eh. Tapos Tapos hindi sila yung motor mo, hindi kaya niya. umuusok siya tapos i-stuck siya sa may pataas. Hindi siya makaahon. Isa makaahon, so may tulak kami ni mama. Alam ma, tulak ma! Akit kami sa ano, tulak namin yun. Tapos yun mga business. Yun na, doon na nagpasya si Papa, bumili sila ng owner. Pagkakalam ko, bumitaw sila nun ng 30 mil. 30 mil ba yun pa? 30. Oo, 30 mil nga binitaw. Isipin mo yun, 30 mil. Diba? Isipin mo yun, mga ka-business. Ganong kalupit ang cycle ng gulayan namin yun. At yun, pagkatapos nung bigot siya, nawala kasi si Jamela nun eh. Yun ang naglaho sa Jamela mga ka-business. Bigla nang piyong! Pagka ano niya, pagkalis niya, nawala siya. Pagkanda leche-leche yung negosyo namin. Kasi ganun yun sa pamilya mga ka-business. Pagka meron kasaway,
Pero ano, dadamay kasi yung biyaya nun. Hindi namin alam na ganun pala. Umabalik tayo si Jamela, yaman mo na eh. Jamela, mag-isip-isip ka naman. Huwag ka naman ganyan. Gawa ka na ng paraan dyan, no? Alis ka na dyan. Hanggat maaari, alis ka na dyan. Tsaka, hindi na yan, maalis ka. Hello. Hello. Hello, guys. Hello. Hello po, mga ka-business. Hello. Ito, dali. Hello. Dali, dali. Hello. Ay! Hello, dali. Hello. Hello. Watch yung mga ka-business, oh. Watch yung mga ka-business. Mga ka-business, oh. Si Tinay. Watch yung. Watch mo. Wow. Bebe! Yun, mga ka-business. Balik tayo sa kwento. Ni Ermitanyong Dudong. Awak mo daw. Yun, nakabili kami ng order mga ka-business at patuloy na lumalago yung negosyong gulay ni Papa. Tapos, hindi ko makakalimutan nun, lahat na ng bagay na bibili namin na gusto yun. Nakakain kami ng araw-araw, hindi kami nagugutuman. Nga lang, hindi na kinakaya yung stress. Yung cellphone ko na ha. Kasi, that time kasi sumabay na rin si Jamele. Umalis, yun. Okay na. Okay na. Sumabay siya. Na-stress ang lahat. Karoon ng problema sa bahay. Hanggang sa inyo, hindi na nanginintindi yun. Pabayaan yung negosyo. Nagkaroon pa ng kalaban mga ka-business. Karoon ng kalaban yun pa eh, no? Ginaya kami, talagang setup ng ano namin, ginaya. Anishi, kumbaga, tama lang naman yun ha. Pero yun nga, lahat yung magagawa eh. Gusto niya makipag-corporate. Tapos sabi niya, corporate tayo. Kasi nagtayo din siya ng gano'n. Hanggang ngayon, nandyan pa siya. Pero ano, pagunti-unti lang. Hindi siya nagkumuha ng marami yan. Sabi naman ni ayaw naman siya nang mag-corporate, di ba? Ano yun eh, sakit sa ulo. Kaya, Parang nakipag... namin siyang magtinda siya rin. Nakapag-ano siya sa'yo, paano nakipag-deal? Parang... Oo, nakipag-deal siya lang, na makipag-corporate sa amin. Kumbaga parang magpagkasosyo kami. Eh, mahirap yung ganun kasi doon eh. Di ko alam yun. Gusto niya makipagkasosyo. Pero hindi kami pumayag. Parang hati-hati, gano'n. Pero alam ko, paraan niya yun para makapagsimula din siya. Pero sabi ko, hindi na siya kailangan. Inayaan na namin siya magtinda rin. Karapatan naman niya yun. Negosyo kasi yan eh. Wala namang ano. Hindi ko alam yung mga ka-business Kasi ano pa lang ako nun eh. Pagtas ko maglako, laro agad ako ng computer. Mobile Legends. Nakipag-ano pala siya, kaya pala. Gusto niya makipag... Kumbaga gusto niya mag-invest sa amin, parang ganun. Kasi tayo na una eh. Oo. Ano yun, magbibigay lang siya ng pera tapos... Magipag ano nga? Magbibigay siya punan. Oo, parang hati-hati. Ang hirap kasi gano'n. Ayun mga ka-business, kumbaga parang... ano yun eh? Nakipag-ano siya. Ayun nga, nakipag-share siya, parang gusto niya Mahirap kasi makipag-share. yung gano'n ha? Parang gusto niya mag-invest, gusto niya yung pera niya i-invest niya doon sa gulay ni Papa. Para pagka kumita, hati. Kasi nakita niya talaga eh, na sobrang ano. Kasi talaga, isipin mo naman, mga business 20 mil isang araw. 15, 20, 15, tapos hindi 20. maabuti naman yun. Mga alas 2 pala ng hapon, grabe na. Dapat na ako. Kasi tinda ko ng mga saging, kamote, balinghoy, mga ganyan, tapos putas. Dating ko lang ng mga alas 10. Kasi dito pa lang, alas 6 pa lang ng umaga, pagka nakita nila nga nakapag-display na kami ng alas 6 ng umaga, andyan yung mga tao, nakapila na. Kasi nga, di sila pwede lumakas. So, makakapunta lang sila dito lang sa loob ng subdivision. Kaya, lahat ng mga nandito, pagka lumabas, pumunta sila dito, kasi mayroon din tindahan sa taas eh. Di sila makakarating doon, dito pa lang sa akin. Sabit na sila dyan kasi wala na silang hahanapin pa. Kompleto na kasi lahat. Lahat talaga kung ano yung mga kailangan sa palengke, nandyan sa amin. So, maliban na lang yung halimbawa, yung mga paninda ay mga paper plate, mga ganyan, wala ako noon. Pero yung mga baso-baso na transparent, meron ako yan, nakasabi.
sabi ko sa'yo, para akong ano eh, para akong isang malaking palengke nga sa labasan. Di ba sa labasan, kung makikita naman natin doon, mga lalaki ng mga palengke doon. Parang ganun ako dito noon. Eh sabi ko nga eh, nahinayang din ako noon, gawa ng nung nag-open ng mga tao na nakalabas na, ang mga tao nagtipid na mga kabisnes kasi wala na rin talagang pera. Kasi yung ayuda na 8,000 na binigay ng gobyerno, na nung naubos na, wala na talaga. So tama-tama nagkaroon ng pagkakataon na pinapalabas na ang mga tao, pinapapasok na sa trabaho. Kaya lang, yun nga, mayroon silang injection, tapos may naka-face mask. Nung nakalabas na, ala na, kasi ang mga tao nagtitipid na talaga eh. Siyempre nagbabaon na lang sila. Tapos wala na masyadong namamaliki. Kaya ang mga paninda namin inamag, pastilan. Ako doon kami nalugi, mga business. Doon kami nadali. Parang inaabot kami ng peste, gano'n. Talagang sira. Kaunti yung ano, pababasa ng pababa. At dinanapin na agapan. Gustuin ko mang mag-isip ng paraan paano maagapan nyo. Kung ngayon ako, ngayon po mga business na ganito yung edad ko, tapos yun nga, magagawa ko ng paraan yun eh. Kasi noon kasi dati, hindi ko pa alam eh. Kasi pare-pares kami tutoy nun, lamak-mak. Pare-pares kami yung bata. Kasi Gamela lang talaga medyo ano dun eh. Medyo matured eh. Kaso yun nga, umalis kasi siya. Pero okay naman mga business. Pero naisip ko lang siya na what if ibalik ko yung ano yung kolong-kolong. Pwede natin ano, may naisip din ako dyan daw. Yung set up ko yun ng sa'yo, anong naisip mo dyan sa kulong-kulong natin? ano, small type na yun nga, food carrier. Pwede rin. Kasi walang ano eh, walang bayad yung Ang pwesto. naisipan ko dyan, kasi ay ano siya, yung lugaw sa mga lugaw, pero parang pupusto ka sa isang lugar na ang paninda mo ay lugaw, tapos mayroon ka talagang as in, kakailangan lang talaga doon. Meron kang isang lamesa. Mga business ngayon sa panahon ngayon, ang advisable na ngayon, hindi na kasi pumipwesto yung iba eh. Dahil sa matalino na rin yung mga tao sa Pilipinas ngayon. Yung kanilang mga service na single type, ikinakabit na nila rin yung mga food carrier. Malupit nga yan eh, mga meron akong nakita na motor lang siya. Na meron lang siyang tubular na ganon, tube type. Tapos para siyang, alam niyo po yung carrier ng ice cream na tinitinda, Selecta, ganon. Tapos ganon lang siya. Ang lupit. Pwede siyang tanggalin. Tapos pwede siyang gawing isang carrier sa pwesto. Pwede siyang gawing food carrier. Lupit mga business. Kasi pag kami, paraan naman talaga para kumita eh. Walang dahilan eh, no? Kaanong gawa ng ideya, tsaka ano yun. Magikan yun. Magikan. Yun nga, naisip ko siya, ilang buwan na, ilang linggo ko na rin siyang isip ko na. Itong kolong-kolong ni Papa, pwede naman siyang gawing yung motor niya, no? Ang daming pwedeng gawin dyan eh. Kaya lang kasi si Mama kasi mga business, pagka ganyan, kontrabando kasi si Mama eh. Ang daming contradict. Negatibo, mga business ang Mama namin pagdating sa ganyan. Yung plano ko na gusto kong kumuha ng L300, mga kabisnes. Matagal na panahon na. Gusto kong kumuha ng L300. Kasagsagan pa lang po na napakalakas ko sa biyahe nung araw. Ang lakas kong kumita sa biyahe nung araw, mga kabisnes, kasi talaga nakipagbakbakan talaga ako sa biyahe, overtime. Ang plano ko, kukuha ako ng L300 para pagdating ng araw na pagka ako humina, sabi ko, humina, mawalan man ako ng trabaho. Kumbaga, itong katawan ko, yung L300 yun, ayun yung katawan ko. Yun ang magsisilbing katawan ko. Yung L300 na yun ang magsisilbing katawan ko. Para doon kikita kasi marunong ako sa tracking. Itong si Mengay ayaw. Hindi ka pa nga nakapagsimula, kinukontra niya na kasi hindi daw namin kayang hulugan. Hindi ko pa nga nasubukan eh. Ano naman ngayon kung hindi natin kayang mahulugan, di ba? Ipahata. Pero at least na itry sana. Kasi hindi niya nga alam yun. Hindi niya ano eh. Hindi, alam ni Mama na pwedeng mahulugan naman yun hanggat kumikita yung L3. Oo, kikita yun. Kikita yun.
Ngayon, dumating sa punto, sabi ko nga sa kanya, eto na ngayon. Sabi ko, hindi nga ako nagkamali sa aking inisip. At dumating ang isang pagkakataon, katulad nga, nagkaroon ako ng problema sa katawan ko. Di sana, kung nandoon yung L300 na yun, tumatak, di man ako ang nagtatrabaho, pero ayun, no, yung pinakakatawan ko, yun, nagtatrabaho, kumikita siya dapat. Asset yung tawag dun. Wala. Eh, yun nga. Dahil nga wala tayong magagawa kasi ganun yung airmat sa amin. Mama. No? Pero ngayon, nag-inquire ako ng L300 doon. Meron siyang tinatawag na 1,000 lang ang ida-down mo mga ka-business kasi marami ngayon sa L300 ay zero down payment. Maski nga hindi L300 eh, meron eh. Pero pinaka-best L300 kasi medyo di kalidad ang makina. L300 zero down payment, kanya lang mga business, mayroon silang tinatawag na business package. Yung sasakyan na yon, sila na ang bahala maglagay kung o-operan ka ba, bibigyan ka ng business package. Ibig sabihin, etong L300 na ibibigay namin sa'yo, pwede mong ipasok sa ganitong company. Maraming company po. Ito, ikaw na ang bahala mamili kung saan mo siya pwede ipasok. Ganun po ngayon mga ka-business. Zero down payment. Pag down ka lang ng 1,000, makukuha mo na ang L300. Pero may business package na tinatawag. Magbigay ka sa kanila ng 15,000 business package po yun. Kasi, siyempre pag idaan mo sa tracking ang isang sasakyan, natural, kailangan mo ng LTFRB number mga ka-business para legal ang biyahe. LTFRB. Legal. Walang huli. Sa tracking kasi mga business yun. Kailangan LTFRB po kasi Yun ang permit franchising niya. yun eh. Permit niya, parang permit. Pinaka-permit niya yun. Dahil ikaw na legit tracking ka. Oh, legit yun, walang huli. Kaya ang hiningi nila is 15,000. Pero sabi ko nga eh, masyadong malaki ang 15,000. Pero siyempre, ganun talaga sila nag-offer sa'yo eh, kasa. Pero ang bibitawan mo lang doon sa kasa, 1,000 nga down payment, 1K down payment plus yung 15,000 na business package na sinasabi nila. Then yung tawag nito yung sa bangko, no? Sa bangko kasi bank approval. Parang Ibig sabihin, yung account mo, halimbawa, sa akin may video naman ako, kailangan may laman yon kung kinakailangan. Malalamanan yun, sabi natin, malalamanan sila mga 20,000. Halimbawa, para pag CI, makikita siyang bank yung may laman. So, 20,000 plus 16,000, so suma total mga ka-business, papalo siya na 36. Oh, dami purpose ngayon ng portal. Pero, yung 36,000 na yon na kailanganin mong pera, halimbawa lang yun, halimbawa lang naman. Within 3 days, makukuha mo na yung 300. So, wala ka na problemahin kung saan mo siya ibabiyahe kasi mayroon na nga business package eh. Pero, kung mayroon ka namang alam na ikaw may alam ka na ito, pwede ko dito ipasok kasi diyan naman ako galing. Naisabi ko yun kasi mayroon akong alam na tracking na papapasukan. Kasi galing nga ako sa tracking mga business eh. Basta alam ko talaga eh, kung halimbawa mayroon na akong unit, alam ko kung saan ko ipapasok. Kahit hindi ko nakagating ng 15,000 na sinasabi nila. Sabi nila na magbigay ka sa 15,000 kasi may business package sila na bahala. Pwede na yung hindi na doon sa kanila. Ako nang bahala kasi may alam ako eh. Marami akong mga kaibigan dito na inoffer ko sa kanila na papasok sila dahil sa ganong tracking. Ayun, hanggang ngayon, nandun sila bumabiyahe. Ako, L300 na lang ang kulit sa akin, mga ka-business. Darating ang panahon, may awa ang pagkaroon din ako. Kaya, maganda kasi kitaan doon, mga ka-business, maganda. Pero di namin makuha yung mga ka-business hanggat wala kaming income na gano'n Diba? So, maganda 60. diba? Kailangan mo muna mag-isip. Kailangan mo pa rin mag-isip na paano mo makuha yung ganong setup ng hulugan na entry kung wala kang income na gano'n Kailangan talaga may strike ka pa. Sa akin doon, sarap talaga sa biyahe. Diba? Danas ko yan eh. Ako na namin hulugan yun kung wala kaming 30,000. Diba? Yan ang kailangan ko may provide ngayon mga ka-business na sana magkaroon ako ng ipon lang yan. Sabi ko yung kulong mga ka-business eh. Hindi ako eh. Para kahit pa paano makaipon kami. Diba? Tama naman po yun, diba mga ka-business? Comment down below po kung tama yun. Siguro mag-ipon muna ako ng puhunan mga ka-business. Diba? Para maunti-unti natin yung kulong. May tricycle naman dyan, gumagana yung motor eh. Ano na lang parang side to side na stainless na matakpan. Yan, yung isa sa naisip ko dyan sa kulong-kulong doon, yung ipasok siya sa
yung magdi-deliver ng mga Lazada, tatanggap ka ng ano sa Lazada, yung Lazada, Shopee, yung Parcel. parcel, ipasok mo sa parcel. Ang tricycle, marami kasi may nalagay. So, ikaw na bahala mag-ikot nun kung saan. Kung Kaso ang kukunin mo dito sa loob mismo ng Chernova, yun yung kunin mo. Pwede naman po, wala lang akong lisensya mga business. Ikot-ikot mo lang siya dito sa loob ng Chernova. License ang kulang pa yan. Yan ang naisipan ko sa parcel. Kumbaga, kaysa naman matinggas siyang ganyan, ipasok na lang siya sa parcel para kahit pa paano, kumikita. Kahit man hindi man ganun kalakihan, pero kahit pa nagtaka-income yung sidecar araw-araw. Yun ang naisipan ko. Kaya magtatanong pa ako dito kung paano siya talaga, kasi siya alam ko, siyempre may requirements pang kailangan dyan. Hindi, madali lang naman yan. I-set up ng ganyan. Lisensya ang ano dyan, kailangan eh. Hindi ako makakapag-deliver ng parcel mga business kung wala lisensya. Diba? Kuha tayo ng ano, student permit mo na lang kasi hindi kailangan mo. Basta wag lang tayo tumigil kaisip na pamamaraan mga kabis. Ako talaga naisipan ko talaga ngayon, magta-tracking talaga ako. Hindi ko ano to, pagkakataon na to kasi matagal ko na pinangarap ko mga kabisnes yung ganun. Wala pa ako dito sa sa larangan ng pagbablog. Matagal ko nang pinangarap yun. Kanya lang kasi nga, yun nga, sabi ko nga. Hindi pinangunahan ng kaya Chaban, baka di natin mahulugan yan. Problema lang, sayang yung pera. Di natin makukuha yung pera na mahulog natin kung sa kataan. Pinangunahan kagad siya ng natatakot, baka di matapos, di mahulugan. Paano ka doon kung hindi mo talaga i-try? Mahina ang loob ni mama kasi mahina ang loob yun, sa madaling sabi mo yun. Hindi niya alam yung hindi niya alam yung kalakaran dun. Kung alam niya lang yung nakikita ng bayan dun. Kung yan sana, kasi ito po, kung bakit nasasabi ko po yung mga kabisnes yung mga pinagsabihan ko lang noon, na yung mga kasama ko dating mga driver, mga kakilala kong driver, na may kapasidad silang kumuha ng filtre. Ngayon ginawa nila yun. Try nyo nga to. Kasi mayroon akong napasok ang tracking na ganito, kunting mo lumang sasakyan, tinatanggap nila. Yung mga nandito sa mga katabi namin dito mga kabisnes, yung mga tracking services yan dyan. Ngayon, hindi na maliliit na sasakyan ang kinukuha niya. Ano na, forward, mga gano'n na. Yaman na siya. Ganun lang din ang umpisa. Dating gwardiya lang yan sa doon. Si Kuya, nandiyan. Dating gwardiya sa Maynila. So ngayon, tracking na siya. Mga business malapit na maluto yung nagluto ni Papa. Basta yun, di nalalayo yung plano ko ganun magtutugma pa rin yun hanggang sa dito. Kailangan lang mag-meet yun halfway. At yun, pakisuportahan po muli Gagawang Buknoy Official. Maraming salamat sa walang sakong pag-suportan niyo po sa aming channel. At siguro po mga business, hanggang dito na lang po. At kita-kits tayo sa mga vlog. Ingat kayo lang lagi. At mga kabisnes, pray. Laban lang kahit mahirap. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong choice. No? Ang kailangan lang natin gawa ng paraan, ilusan na pagpasagos natin. Nandito mo ulit mga business, ganabahan lang po at God bless po sa inyong lahat. Bira. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo